Bukas, pag-usapan din natin ay pinatatawag yung mga kasama natin na nagpapahayag din. Sila yung mga miyembro ng tinatawag nating new media, yung mga vloggers, and I think some of them belong to the traditional media. At ipinatatawag, magkakaroon daw ng pandinig sa Senado, delikado yan. Hindi po tama yan, hindi nararapat yan. Sapagkat malinaw, pati yung mga vloggers na pinatatawag, yung miyembro ng tinatawag nating new media, malinaw sa ating saligang batas. Article 3, Section 4, that no law shall be passed, no law, walang batas, shall be passed, abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Check nyo po iyan, pati yung mga mambabatas na nagpapatawag ng hearing, dahan-dahan, maging marahan. Tingnan po ninyo, yung constitutional provision, Article 3, Section 4, malinaw po yan. No law, walang batas, ang pahihintulutang ipasa, na siyang kikitil, magbabawas, o dili kaya'y pipigil sa kalayaan, sa pananalita, sa pagpapahayag, at pagbabalita. Bawal yan, bawal yan. Anyway, it's just an invitation. Wala lang ako sa Maynila ngayon. Soon, I'll be back. But I'd like to extend my support and solidarity doon sa mga miyembro ng tinatawag na new media. Kayo po ay protektado sa ilalim ng ating saligang batas. In fact, kahit sa Estados Unidos, kinilala na ng Office of the Press Secretary ng White House yung kahalagahan ng papel na ginagampanan ng tinatawag nating new media. At sinasabi, yung mga perceived violation daw o paano malabanan ang fake news, alam ninyo, andyan ang ating mga batas sa libelo at cyber libel. Kung sa tingin ninyo, kayo ay nalibelo o biktima kayo ng cyber libel nung mga irresponsableng miyembro ng traditional or even new media, idemanda ninyo. Pero yung sasabihin mong investigation in aid of legislation, sinasabi na nga ng ating saligang batas, Article 3, Section 4, pakibasa, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Malinaw yan. Malinaw yan. Walang batas ang may pwedeng ipasa. At kung kayo mag-iimbestiga, let me just remind you, andyan ang ating NBI. Andyan ang ating pulis. If you think biktima kayo ng isang criminal act or violation, tumungo kayo sa stasyon ng pulis. Diyan sa labas ng batasan, no? Nandyan yung stasyon ng pulis, mag-file kayo ng reklamo, paimbestigahan ninyo. O ipatawag ninyo yung anti-cybercrime group, pagreklamo kayo, yung NBI, o kaya dumiretso na kayo, paggawa kayo ng affidavit, sampahan ninyo yung sa tingin ninyong nag-violate ng inyong karapatan at pagkatao at dignidad, sampahan nyo sa piskalya ng Quezon City o kung saan man ninyo gustong sampahan. Pero hindi kayo pwedeng mag-imbestiga ng isang perceived criminal action for the purpose of pananagutin ninyo, magdedemanda kayo. Hindi kayo pulis, hindi kayo NBI, hindi kayo piskal, at higit sa lahat, hindi kayo huwes na maaaring maghusga kung sino ang guilty at sinong hindi guilty. Karapatan ng mga miyembro ng traditional media at new media, at yan po ay kinikilala at may garansya at nakaukit sa ating saligang batas. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Yan po, pati yung pagkikitil o pagbabawal sa ating malayang pagtitipon-tipon at payapang pagpapahayag ng ating saloobin at damdamin laban sa mga maraming maling proseso, polisiya at panantayan ng gobyerno. Bawal po iyan.